Magandang umaga muli sa bawat isa nandito. Good morning sa ating mga bisita at bago nating nandito, magandang umaga din po sa inyong lahat. Tayo ay muling nagpupuri sa Panginoon at tayo po ay dinala sa isang lugar na ang salita po ng Diyos ang ipinahayag sa pamamagitan ng ating pag-aawitan sa mga kanta, sa pagbabasa ng Biblia at ngayon din po ay sa sermon na aking gagawin. No? Katulad ng ating patuloy na sinasabi, tayo po ay Christ-centered at palagi po nating itinutuon ang ating mga doktrina, ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kasi ang ating pong pananampalataya ay bunga po yan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So umagang po to ang aking pong title sa sermon na to ay The Covenant, the Law, and the Gospel. No? Kasi based doon sa ating narinig ng ating Gospel Sunday na tayo po ay nag-usap sa ating mga statements of faith ay gusto ko pong linawin ano ba talaga ang role ng mga Bible at makikita natin yung mga covenants doon, yung kasunduan, yung covenant po ay kasunduan, the law or yung mga batas ng Panginoon, at of course, yung gospel na magandang balita ng kaligtasan. And I hope at the end of the sermon ay marinig din po natin ang gospel at maintindihan natin ito sa ating mga buhay. At higit sa lahat, tayo po ay lumapit sa Panginoon at siya po ang maggabay sa ating mga buhay. Bago ko po basahin ang ating teksto sa umagang ito, ay gusto ko lang ibigyan ng konteksto itong ating pag-uusapan kasi we are talking about the covenant, yung about ng kasunduan, no, ng Diyos sa tao at mayroon din silang kasunduan sa kanilang sarili o sa Trinity, no? At titingnan din natin yung the law or the batas na ibinigay sa atin. So, alam po natin na nalilito po tayo, marami po ang hindi pa po naintindihan kung ano pang relationship ng mga kasunduan o covenant, ang batas at higit sa lahat ang gospel. No? So, bago ko po babasahin ay bibigay ko po yung three major use ng batas. No? Ang three major use ng batas ay ang una po ay ito po ay sa civil, no? Civil or para magiging order yung ating buhay. Number one, the use of batas is sa civil. Number two is salvation, para paano tayo maligtas. At ang pangatlo po ay obedience. Yun yung parang tatlong major uses of the law. At doon natin din magkakaroon tayo ng framework na ganun ang ating pananaw. Kasi alam po natin maraming nalilito kung tayo ba ay mga Kristiyano ay natanggal na ba yung batas o ano ba yung mga purpose nung bakit natin ito pinag-aaralan. So unang-una po, for the civil law, dapat mayroong order. No? We are following the law because dapat mayroong order sa ating pamumuhay. No? Sa bansang Pilipinas, mayroon tayong constitution, mayroon tayong mga batas, dapat nating sundin yan para maging maayos ang ating buhay o pamamahala ng ating bansa. Pero by following that, hindi tayo maliligtas. No? Yun ang una nating maintindihan. Na by following the civil law, hindi tayo maliligtas. Regardless kung gaano man kaganda yung ating mga batas, maganda yung ating batas sa ating simbahan, maayos. Pero hindi yan ang nakakaligtas sa atin. Kaya pupunta tayo doon sa pangalawang gamit ng batas, which is salvation, na ating bibigyan ng pansin sa umagang ito. Ang pinaka-konteksto po doon ay binigay yung batas para makita na tayong lahat ay makasalanan at kailangan natin ng Savior, at yun ay si Jesus Christ. Yun ang ating bibigyan ng pansin, no? Pero para matapos natin yung buong framework ng kagamitan ng batas, ang pangatlo pong gamit ng batas ay obedience. No? So we believe that ang batas po ay mayroon diyang ibang form na ating tatalakayin din mamaya. At tayong mga Kristiyano ay
dapat sumunod din tayo sa batas kasi intrinsic yan ng God, ang batas ay holy yan. So, we are holy, we are, you are holy nation, ano na tayo, parang tayo ay kasama ng Commonwealth, kasama na tayo ng family ng God, holy na tayo, ano na tayo, sanctified, hiniwalay na tayo from death to life, we should also follow the law. Yun ang bibigyan natin ng diin mamaya. So, tayong lahat ay tumayo bilang paggalang ng salita ng Diyos at bubuksan po natin muli ang Galatia at ito po ay babasahin ko sa English, no? Ito ay New King James Version, Galatians chapter 3 verse 15 to 29. At ito po yung gagamitin natin framework sa ating pagbabahagi ng sermon na to na pinamagatan ko, The Covenant, the Law, and the Gospel. Verse 15 ng Galatians chapter 3, Brethren, I speak in the manner of men, though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say unto seeds as of many, but as of one, unto your seed, who is Christ. And this I say, that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer of promise, but God gave it to Abraham by promise. Verse 19, What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. Now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. But the scripture was confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed, an heir according to the promise. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig na yung masalita galing sa Biblia na ibinigay mo sa amin. At salamat din po na mayroon po mga tao nandito upang makarinig po na yung masalita. Buksan mo po, Lord, ang aming spiritual na pag-iisip upang maintindihan po namin ang mensahe sa umagang ito. At sa akin din pong magsasalita, bigyan mo ako ng wisdom na galing sa iyo upang maipahayag po ko po ang iyong masalita. At ito ay maintindihan ng bawat isa. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Marami sa atin ay nakakarinig na ang ating kaligtasan ay depende sa ating ginagawa, no? At siyempre, ito ay depende sa ating ginagawa, pero mayroon pong aspeto doon na dapat maintindihan natin ang ating pananampalataya, kasi marami po ang nalilito kung ano bang difference ng magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ba ng kaligtasan ay ito ba ay may kalakip na gawa o ito ay talagang ibinigay na regalo sa atin ng Panginoon? At
nalilito din tayo kung ano ang mga gamit ng mga batas na to. Even sa aming mga Bible studies, sa mga iba't ibang grupo, nagkakalituhan kung saan ang time frame ng pagsunod ng batas, ano bang purpose o specific intention ng pagsunod mo doon. Mayroong iba na akala nila ang pagsunod ng batas ay nakakaligtas sa kanila, ngunit malinaw sa ating Bible na ito ay hindi nakakaligtas ang batas. Ang isang illustration din dyan ay parang, iyan ay binigay lang sa atin upang makita natin na tayo makasalanan, ngunit hindi yan ang tagapagligtas. Pero bago natin makuha talaga ang konteksto nito, kasi dapat makita natin ang mga covenant. Huwag kayong masyadong ma-intimidate ng covenant. No? Ang covenant po ay, ano lang yan parang kasunduan. Kung ikaw ay may asawa, ikaw ay may covenant sa iyong kabiyak, sa iyong spouse. No? Kung ikaw ay babae, mayroon kang covenant sa iyong husband. Kung ikaw na may lalaki, mayroon kang covenant sa iyong asawang babae. So yan ay pwede yung promise, pwede yung contract, pwede yung agreement. No? So, kaya nga mayroon ako narinig doon na tinanong nung isang judge sa civil marriage na, tinatanggap mo ba itong lalaki na ito na bilang iyong asawa o kabiyak? Nagbibiro yung babae. Sabi niya, hindi. Akala niya natutuwa yung mga tao. Hindi siya sumagot na opo. Hindi sila kinasal ng judge. Kasi akala ng babae na sa pagsagot niya ng hindi ay matutuloy. Hindi pinayagan ng judge. Kasi sabi ng judge, paano pag nagkahablahan kayo? Sinabi naman niyang hindi siya umagri, tapos kinasal ko kayo. So, dapat mayroon pong understanding kung ano yung covenant. So, marami pong mga covenant na ating pong pag-usapan. At isa pong covenant yan ay yung covenant ng God kay Abraham. Kasi ang Diyos po ay gumamit siya ng isang bansa o isang group ng tao. Iyan ay mga Israelites, mga Hebrews or mga Jews, commonly used as Jews ngayon. At yan ay showcase ng God sa buong mundo. Kasi hindi pa natin maintindihan kung paano ilalagay o paano ipapaintindi ng God sa atin ang kanyang magandang balita ng kaligtasan. Hindi na muna kaagad pinadala si Jesus Christ na Messiah or mediator or tagapagligtas, kasi malilito tayo kung paano ba itong kaligtasan na to. Malilito tayo, bakit nagpakamatay si Jesus Christ doon sa krus? Bakit nabuhos yung kanyang dugo doon sa krus? Bakit kailangan si Jesus Christ ay magiging perfect? Dapat wala siyang kasalanan para mag-qualify siya sa tagapagligtas. Malilito ang mga tao. So dahan-dahang pakita ng God ang kanyang mga batas, kung gaano siya kataas, kung gaano tayo kababa. Kaya mayroon muna siyang ipinakita na promise kay Abraham. By the way, ang covenants po ay mayroon po yung sets of covenants para ma-differentiate natin later on. Mayroon yung sets of covenants dito sa Old Testament at mayroon pong mga covenant na isang set din po sa New Testament. Pero doon sa sets doon sa covenant sa una, mayroon siyang isang Abrahamic covenant at ito po yung pinapakita dito. Sabi dito, brethren, Paul is speaking, nagkukwento si Paul sa mga taga-Galasya. By the way, ang usapan dito ay, ang mga taga-Galasya, mga kapatid, ay isang simbahan yan, ay mga group of mga simbahan yan na tinatag ni Paul sa kanyang first missionary journey. Ang Galatia po ay isang region yan, at marami po doon mga cities like Iconium, Derbe, yung Antioch o mga iba, na doon nag-unang nagbabahagi si Paul ng paano ba itong magandang balita ng kaligtasan. At ang magandang balita ng kaligtasan ay ganito hindi kayo maliligtas sa inyong pagsunod sa batas, kayo ay maliligtas sa inyong pananampalataya sa isang Misaya na si Hesukristo yan. Si Hesukristo ay namatay para sa inyong mga kasalanan, nabuhos ang kanyang dugo doon sa krus, at siya ay mayroong
perfect o walang kasalanan na buhay upang kung kayo'y mananampalataya sa Kanya, ay hindi kayo kayo ay maliligtas. Hindi sa pagsunod ng batas, kasi ang very common sa kanilang kapanahon ay ang mga Jews ay mayroon silang religion na Judaism. Ang kanilang akala sa kaligtasan na misinterpret nila yung message ng God, akala nila sila ay maliligtas sa pamagitan ng pagsunod ng batas ni Moses, yung Ten Commandments sa atin. So, nakapag-establish na si Paul ng mga churches doon sa Galatia at umalis na si Paul. Ngayon, mayroong pumasok na mga Judaizer. Ang Judaizer po ay mga tao po yan sila na mga naniniwala sa batas talaga ni Moses. At sabi nila sa mga taga-Galatia na nakakarinig na ng salita ng Diyos na ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpaniniwala nila kay Jesus. Sabi nila, para praise lang ito wala ito sa Bible. Para praise ang ibig sabihin, parang ang konteksto ganito. Okay lang yan na kayo ay naniniwala na ang inyong kaligtasan ay sa pamamagitan ng inyong paniniwala kay Jesus Christ. Pero, dapat sumunod din kayo sa mga Hudyo, sa mga batas ng Hudyo, na kailangan yung sundin ang batas ni Moses. So, sabi ni Paul, hindi, lalo na sa pagpapatuli. So, yun ang confusion. Halimbawa po, para ma-contextualize nyo dito, ang itinuturo ko dito ay kayo ay maliligtas sa inyong pananampalataya sa pagsunod ng kay Jesus Christ. At mayroong pumasok na isang Judaizer, sabi niya, okay lang yan, Jesus kayo ng Jesus, okay lang yan, pero dapat din kayong sumunod sa batas at magpatuli kayo. Ayun, ang pinaka-konteksto dito. Sabi ni Paul, mayroon binigay na kobenante. Ito kay Abraham, sabi niya, Brethren, I speak in the manner of men. Though it is only of man's covenant, yet it is confirmed, no one annuls or adds to it. Sabi niya, even yung hindi mga godly na mga covenant, even hindi yung mga godly covenant, yung mga manly covenant, like the marriage contract, hindi mo pwedeng i-annul yun. Hindi mo pwedeng dagdagan. How much more yung pangako ni God kay Abraham, hindi nyo pwedeng i-annul yun or hindi nyo pwedeng dagdagan yun. Ganito ang pangako. Ito yung pinapangako ng God kay Abraham, no? Now to Abraham and his seed, where the promise made, he does not say unto seeds, as of many, but as of one, unto your seed, who is Christ. So, nilinaw ni Paul na ang kobenante kay Abraham ay hindi para sa mga seeds, referring to the bloodline, o kundi doon to the seed, nag-iisang seed ni Abraham na si Jesus Christ. Sabi niya, palagi kong tinuturo dito sa church to, how can we be aligned with the promises of God to Abraham na hindi naman tayo mga Hudyo? Pilipino tayo. Tayo ay makaka-align dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Makuha natin yung mga pangako. So kung kayo ay nag-expect ng pangako, makukuha niyo yung mga pangako kay Abraham, pangako ni God kay Abraham sa pamagitan ng inyong pananampalataya kay Jesus Christ, no? Ang sabi nito, and this I say that the law which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed by God in Christ, that it should make the promise of no effect. Sabi niya, nalilito kayo. Kasi itong Mosaic Covenant na ibinigay ko kay Moses, 430 years later, after ko binigay kay Abraham, ay hindi to pwedeng mag-annul ng covenant na ipinamis ko kay Abraham. Kung kayo nagko-compute na bakit 430 years lang ang layo ng difference ni Abraham kay Moses, ang covenant kay Abraham ay 3-in-1 yan eh. Pag sinabi mong Abrahamic covenant, covenant yan kay Abraham, covenant yan kay Isaac, covenant yan kay Jacob, no? So you have to compute from the end of Jacob to Moses para makuha niyo yung 430 years. So sabi ni Paul,
hindi nyo pwedeng i-annul yung covenant. Hindi nyo parang ibali-bali walang bisa yung covenant na ipinangako ko kay Abraham. Kung nung narinig nyo itong bagong covenant kay Mosaic covenant, no? For if the inheritance is of the law, kung ang pamana nyo ay sa pamagitan ng pagsunod ng batas ni Moses, it is no longer a promise. Hindi na yan promise ko kay Abraham. But God gave it to Abraham by promise. Ang sabi ni God, ang covenant ko kay Abraham ay promise yan. Ang tawag doon ay unconditional covenant. Walang gagawin si Abraham, walang gagawin kayo, promise ko yan. At ang literal na promise doon, bibigyan ng bansa yung Israel, pero sa atin din ay, I will bless those who bless you, and I will bless those, I will curse those who curse you. Pero that is only a shadow, kasi hindi pa masyadong naintindihan na in the end talaga ay mayroong bagong covenant na mamaya tatalakayin natin. Ang sabi ni Paul, dapat malinaw sa inyo na ang promise ko ay promise ko yan. Kayo hindi sa pagsunod ng law. Ngayon ang tanong, kung hindi pala inanal yung hindi pala pinalitan ng batas yung promise ni Emasat, ano ngayon ang purpose ng law? No? Yan ang question ngayon. Ano ngayon ang purpose ng law? Ang sabi ni Paul, what purpose then does the law serve? It was added because of transgression, till the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Kaya ko sinasabing sets of covenant yan, kasi maraming nalilito na iba yung covenant nung kay Abraham, iba yung covenant nung kay Moses. Akala magkaibang covenant yan. It is a sets of covenant na yung even the law is still on the grace. Kaya nga sabi ni Charles Haddon Spurgeon, the greatest preacher sa London, sabi niya, kung nag-iisip kayo na doon sa batas ay walang grace doon, nagkakamali kayo. Even doon sa paglagay ng batas doon sa kay Moses, ay nandun pa rin, integrated pa rin yung grace doon. Kasi ang pinapakita na prototype ng God, it is all by grace. It is all by grace. Medyo nalilito lang ang mga taga Israel na kasi nakikita na itong batas ni Moses ay babaguhin niya ang batas ni Abraham. Ang covenant kay Moses ay babaguhin niya. Sabi na hindi. Ito ay ginigay ko lang kasi masyado na kayong magulo. Masyado na kayong magulo. Dati, yung covenant kay Edenic covenant, mayroong batas doon. Ito yung batas. Hindi nyo pwede nyo kainin lahat ng prutas except doon sa prutas ng tree of knowledge of good and evil. Mayroong batas doon. Si Adam ay pure yan siya, pero may batas pa rin doon na ni Adam yung nasira ni Adam yung batas. Ngayon, after that, nagkagulo-gulo na ang mga tao. Lahat na ng tao ay gumawa na ng kanyang sarili, at during the Genesis chapter 6, nakita ng God, napakagulo na. Kaya inubos niya ng yung flood, no? And ang isang law pala doon na nakita natin, ang law, although wala pang formal na law, mayroon ng law sa creation. Makibukas po kayo sa Romans 2:14. Ang sabi dito sa Romans 2:14, kasi akala natin before sabi dito sa Romans 2:14, for when the Gentiles, yung Gentiles hindi mga Jews, who do not have the law, by nature do the things in the law. These, although are not having the law, are a law to themselves. So, ang tao po ay alam niyang mali at saka tama, no? Ang atheist po ay walang pong atheist na intellectual. Ang atheist po ay moral yan. Ayaw nilang maniwala kay God kasi
inaalis nila ang God kasi ayaw nila sumunod sa batas ng God. Kasi mayroon yang pagka ano yung batas ng God eh, mayroon na kaagad naka-built-in na kaagad diyan sa mga tao na tayo ngayon ay makasalanan. Tayo ay hindi sumusunod. So, ang ating concept dito ay alam natin na may batas pero not enough to save us. No, not enough to save us. So, sabi dito, what purpose does the law serve? It was added because of transgression till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. So, kaya pala binigay kay Moses ang batas na to kasi masyadong magulo hanggang dumating yung seed na si Jesus Christ, no? Pero ang ano na to, ang medyo malalim na mga verse na to kasi sabi, it was appointed through angels by the hand of a mediator. Kasi ang pagbigay kay Moses doon, although hindi masyadong akala natin dirigay diretso, angel yung nagbigay na kay Moses talaga sa batas, representing God, and si Moses representing Israel. So binigay yung ano na yan, yung covenant na yan, pero binalikan pa rin ni Paul yung pagkakaiba ng Abrahamic covenant sa Mosaic covenant. Kasi itong 20 ay mahirap intindihin ito. Now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Sabi no. But now a mediator, kasi may mediator doon na si Moses, pero sabi niya, binalikan pa rin ni Paul na but God is one, binalikan niya yung Abrahamic covenant na hindi ko pa rin sinira yung pinaka-holistic na covenant ko. Kasi ang God talaga, ang unconditional talaga yung promise ko sa inyo. I just added the Mosaic covenant kasi masyado na kayong magulo. Imaginein mo si Moses nagmamanage ng 600,000 na mga lalaki, wala pa yung mga babae at mga bata. So, how can he manage 600,000 millions yun kung walang batas? So, inad yun. Ngayon, sabi na, is the law then against the promise of God? Sabi kang, kung binigay yung, sabi ni Paul, certainly not. For if there had been a law given which could have given life through righteousness, would have been by the law. So, nilinaw din ni Paul sa mga Galatians na huwag kayong maniwala dyan sa mga Judaizer na yan kasi kung ibinigay ang promise and life sa pamagitan ng pagsunod but the scripture was confined all na truly righteousness would have been by the law. So, malinaw dito sa verse na to na ang ating righteousness, ang ating pagiging good sa sight ng God ay hindi yan sa pamagitan ng ating pagsunod ng batas, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. No? So, but the scripture was confined all under sin that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. So, sabi, malinaw ang kasulatan, scripture meaning the Old Testament has confined that all under sin. Mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan. Even wala pa yung New Testament, malinaw na lahat tayo ay makasalanan at hindi tayo nakaabot sa panuntunan ng God. Sabi nga ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ngayon, sabi dito, nilinaw lang ni Paul na hindi talaga kayo makakatakas dito na hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa batas. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept by faith which should afterward be revealed. So, anong purpose ng law? Ang purpose ng law ay parang bantayan tayo at i-point tayo. Doon na tayo sa pangalawang purpose ng law. Ganito mga kapatid, makinig kayo. Tayo ngayon ay makasalanan. Hindi natin alam na tayo makasalanan. So, pinakita yung batas, mirror.
Pagtingin natin sa batas, malaman natin na hindi pala ako pogi. Kung pala ay wala pala akong kakayahan. Marami kasi sa atin, mayabang tayo eh. Akala natin magaling tayo, akala natin, okay, pwede kayong magaling sa standard ng tao, but the standard of God, wala kayong sinabi. Napakataas ang standard ng God. Yun ang purpose ng law. Papakita, mirror. But ang mirror na yan, hindi yan makakaalis ng iyong mga dumi. Halimbawa, madumi ka. Akala mo, malinis ka dati. Pinakita yung batas, ay madumi pala ako. Pero hindi yan nakakalinis ang meron na yan, salamin na yan. Kailangan pumunta ka pa sa tubig upang ikaw ang maghugas. Ngayon, ipinapakita sa atin na tayo talagang makasalanan, ipopoint tayo kay Jesus Christ. Kaya nga, sabi dito, ipopoint tayo but before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong age kayo makakarinig talaga ng gospel. Kasi minsan sa tagal-tagal ng pagpunta sa mga church, sa tagal-tagal ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi pa rin maintindihan ang magandang balita ng kaligtasan. Ngayon, i-guard ka ng God, no? If you are really sa Kanya, i-guard ka na hindi ka mapapariwara. I-guard ka niya na hindi ka mapapunta sa Muntinlupa. I-guard ka niya na hindi ka mapapunta sa sementeryo. I-guard ka niya na hindi ka pumunta sa hospital. Kaya sabi ko sa mga kabataan, no, kayong mga kabataan, alam niyo ba na mayroong batas ang Panginoon na mayroon lang, isa lang God first promise, i-honor nyo ang inyong mga magulang upang humaba ang inyong buhay at umayos ang inyong mga buhay. Sundin nyo yan, honor nyo. Kasi kung hindi nyo i-honor, sabi ng tatay nyo, huwag kayong mag-drugs na hindi nyo sinundod. Eh mapapuntahan nyo? Dalawa lang, sementeryo o sa hospital o anong mapupuntan nyo. I-honor nyo. So, that is the purpose of the law. No? Babantayan kanya hanggang dumating na yung tunay na pananampalataya. No? Therefore, the law was our tutor. Ang isang trabaho din ng law, tagaturo siya kay God. Tagaturo siya kay God. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Yan si God ang magliligtas sa iyo. Si Jesus Christ ang magliligtas sa iyo. Ngayon, sabi, but after faith has come, we are no longer under a tutor. We are no longer under the tutor. Dito maraming misconception kasi nakakonect kasi ang covenant at the law. Sabi nun, yung covenant kay Moses, yun yung tutor nyo. Ngayon na dadating na si Jesus Christ, wala na kayo sa under the tutor. Ngayon, ma-differentiate natin ngayon yung covenant at saka yung law. Buksan nyo po ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 8. Dito tayo sa pangatlong ng God na obedience. Sabi sa Hebrews chapter 8 na kahalintulad din ng ating binasa kanina na natatagpuan sa Jeremiah 31 to 34 at sa Ezekiel 36:26. Inulit ni Hebrew author dito sa Hebrews chapter 8. Sabi nito, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Ang first covenant ay yung first sets of covenant, yung sinasabi ko, simula kay Abraham, yung kay Davidic covenant, hanggang kay Mosaic covenant. Yun yung sets of covenant. Yun yung nire-refer ng Hebrew dito na first covenant yan. Pero ang minsan napapansin natin na na-focus lang sa kay Mosaic covenant. Pakinig tayo dito. For if the first covenant, the sets of covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Ito yung second. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,
not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand that led them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. So, kasama doon sa covenant na yun, yung kay Mosaic covenant, kasi yun yung fresh na, na covenant yan eh. Pero ang pinaka-distinction talaga dito, yung covenant at saka yung law, no? Yung covenant at saka law. Sabi dito, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Mga kapatid, the first law na very specific ay written in stones. Written in stones, given to Moses, at may glory yan. Pero yung glory ng first covenant, yung first, yung Mosaic covenant, puro yan negative. Thou shall not, thou shall not, thou shall not. May glory din yan, pero nag-fade yan. Mayroong limitation yan. Ngayon, ito na ngayon yung new covenant. No? I will put my laws, hindi na alis ang laws, pero ang covenant ang nagiging obsolete. Ang laws ng God, intrinsic yan sa God, hindi pwedeng umalis yung nature ng God yan na mayroon siyang law at holy siya. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, be perfect, for your Father in heaven is perfect. No? Sinabi ni Jesus Christ, the law now became flesh in the form of Jesus Christ. Si Jesus Christ ngayong bumaba dito, siya na ngayon yung law. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, akala nyo lang, kung kayo ang pangangalon niya ay kayo sa ibang mga, sa inyong mga servants, kasi sa kapanahon nila, o sa ibang hindi nyo asawa, physical ang pagkakaintindi nyo. Pero sabi ni Jesus Christ, mag-isip pa lang kayo ng masama sa kapwa niyong babae, nakakita kayo ng babae, nagkasala na kayo ng adultery. Kung akala nyo ang kasalanan ay sa pagpatay lamang literally, hindi. Kung ikaw ay magalit sa iyong kapwa-tao, para ka nang nakakumit ng kasalanan sa mind. Naalala ko tuloy yung isang movie na siya ay hinuhuli, hindi dahil sa pag-commit niya ng actual crime, kundi siya ay hinuhuli pag naisip pa lang niya na mag-commit siya ng crime. May movie akong natandaan na something like that, na in the future, mag-isip ka pa lang ng masama, papatayin ko to sa hulihin ka na kagad. Hindi mo na makumit yung actual crime. Ganon ang ginawa ni Jesus Christ. Akala nyo lang, external ang batas. I am the new law now. Mas mataas ang law ko. Sa isip nyo pa lang, nagkasala na kayo. Kaya the new covenant, sabi na, I will put the laws in your mind and write them on your heart. No? And write them on your heart. Sabi nito, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God. Kasi tayo po, if you believe on the Lord Jesus Christ, ang God natin ngayon ay yung God ni Isaac, ni Abraham, Isaac, and Jacob. And they shall be my people. None of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. So if you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, ang mga batas ay hindi na legalistic. Kayo na mismo ang mag-iisip, kasi nakasulat na yan sa inyong puso at nakalagay na yan sa ating mga pag-iisip. Ito ang maganda, mga kapatid. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, either under lawless deeds, I will remember no more. Kung ikaw pala ay naniniwala sa bagong covenant, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. No? At tinapon na yan sa dagat-dagatan doon sa Amos, pinatapon na sa nakakalimutan na yan ng God. Lahat ng kasalanan mo, since birth,
Pag ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ as your Lord and Savior, sumuko ko sa Kanya, lahat ng kasalanan mo ay na-erase na yan. Paid in full. Tetelestai, it is finished. Pinako doon sa cross. Sagot ko na yan ang mga kasalanan nyo. At the same time, yung inyong unrighteousness ay inalis na yan. Pinalitan na yan ng righteousness na galing kay Jesus Christ because only Jesus Christ has the perfect righteousness. Mga kapatid, si Jesus Christ lamang ang may perfect na katuwiran. Lahat ng ating mga katuwiran ay masama yan, like filthy rags. Si Jesus Christ lamang ang may katuwiran. Ngayon, sabi dito, and that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. The old covenant ang naging obsolete. It was replaced by the new covenant of Jesus Christ. But the law is still there. Hindi lang nga in the form, iba yung form, iba yung form. Ngayon, sabi na, paano pala ang pananampalataya ng bawat isa? Siyempre, may mga revelations yan sa Bible. Iba yung pananampalataya na nakakaligtas. Pareho lang pananampalataya ang nakaligtas kay Abraham. But not specifically, alam ni Abraham na anong pangalan ng Messiah Jesus Christ. Sabi kay Abraham, pinakita kay Abraham, kasing dami ng mga bituin ang iyong mga anak. Ang sabi ni Abraham sa 15:6 ng Genesis, Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Nung naniwala si Abraham kay God, hindi pa niya alam kung anong pangalan ni Jesus Christ kasi matagal pa naman si Jesus Christ, it was appointed to him as righteousness. Siya na ay matuwid. Ang pananampalataya ng mga Nineveh, Gentiles sila, pinuntahan sila ni Jonah. Si Jonah ay yun yung isang propeta na ayaw pumunta sa Nineveh kasi sabi niya, God, pag nag-evangelize ako doon, papatawarin mo yan kalaban namin yan pero wala tayong magawa, pinadala si Jonah doon. Nagsisi ang mga taga Nineveh. Sila ay naligtas, pero hindi nila alam kung anong pangalan ni Jesus Christ. Basta ang doon. Tayo ngayon ay mayroon na tayong revelation ng God. Alam naman natin na tayo ay makasalanan. Alam naman natin na sinabi na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Why not believe on that aspeto na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas? Mga kapatid, kailangan natin maintindihan ang ating pananampalataya. Hindi tayo parang wala tayong basihan ng ating pananampalataya. Kasi kung wala tayong basihan ng ating pananampalataya, wala tayong trust ng God. Wala tayong trust ng God. Pag sinasabi ng God, huwag kayong magbukang salapi kasi hindi ko kayo iiwan at hindi ko pababayaan. Kung wala tayong tiwala sa God, hindi natin alam ang mga basic sa God, mahirapan tayong magtiwala dyan. Kasi ang first revelation po, by creation, sa Tagalog, sa unang revelation mo, alam mong makukondem o mapapahama ka. Pero hindi pa yan ang salvation na kaalaman. Marami sa tao ngayon, nagdi-deny lang sila sa sarili nila, pero alam nilang mapapahamak sila. Mapapahamak sila. Kailangan natin marinig ang pangalawang revelation. Ang pangalawang revelation ay salvation. Salvation ang pangalawang revelation na tayo po ay maliligtas dahil kay Jesus Christ. Paulit-ulit natin yan, Jesus Christ, hanggang magsawa sila. Kasi kung hindi natin ipopoint kay Jesus Christ, walang power ang ating mga salita. Walang power. Ano lang ito? Parang kwento lang natin ito kung hindi natin makonect kay Jesus Christ. At ang pangatlo po, the faith of providence. Kasi ang faith of providence, talaga tayong bibigyan tayo ng ating mga pangailangan ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. And I hope na ang ating faith ay mag-increase yan. Kaya nga nililinaw natin kung ano yung mga covenant ng God, ang pinaka-internal covenant, ganito. Before the foundation of the world, the three persons of the Trinity, nag-usap na sila.
God the Father, God the Son, Jesus Christ, God the Holy Spirit. Sabi nila, nagkasala ang mga tao. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ngayon, ito ang plano natin. Ikaw, Jesus Christ, nagboluntaryo din si Jesus Christ. Hindi siya parang ayoko pero inutusan mo ako. Hindi ganon. Nagvolunteer yung second person of the Trinity. Ako ay bubaba doon sa lupa. Gagawin ko yung mga hindi nila nagawa. I will perform all the laws. Sabi na sa Matthew 5:17, I did not come to destroy the law and the prophet, yung mga sinulat ni Moses at mga sinulat ng mga propeta, but I have come to fulfill o gagawin ko yon kasi hindi nagawa ng mga tao. At the same time, ako ay mamatay doon sa cross ng Calvary para magbayad ang kanilang kasalanan. Yun ang gospel. It is about sino si Jesus Christ? Jesus Christ is truly God, fully God. Jesus Christ is truly man or fully man. Dapat maintindihan natin na si Jesus Christ ay totoong Diyos, totoo ding tao. Totoong Diyos, totoo ding tao, siya ang ating tagapagligtas. Si Jesus Christ ay namatay para sa ating makasalanan, binayaran na niya ang lahat ng ating makasalanan doon sa krus. At if you believe on that, sumakay kayo, maniniwala kayo, you will be saved. And later on, you will also realize by faith na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon habang tayong naglalakbay sa mundong ito. Lahat ng ating mga pangailangan ay na kay Jesus Christ. Lahat ng ating yabang, mawala yan kung nandito na kay Jesus Christ. We are a new creation. Sabi nga ni Jesus Christ, ni Paul, sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang sabi sa 5:24 ng John, ito yung pinakaano dito, most assuredly I say to you, Jesus Christ said niya na, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes on him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Mga kapatid, isa lang ang mensahe sa aking mga sinasabi. Isa lang ang mensahe sa aking mga sinasabi. Paikot-ikot ako, ang pinasabi ko dito, ang Bible, from the Old Testament to the New Testament, nagsasabing mayroong masamang balita. Ang masamang balita, lahat tayo ay makasalanan, hindi tayo makakaabot sa panuntunan ng God. We will spend eternity in hell. Totoo yung hell, mga kapatid. Totoo yung hell. Kaya nga ako, kung mayroon pa akong pagkakataon na i-share yung gospel, kasi lahat tayo mapapunta sa hell kung hindi tayo maniniwala kay Jesus Christ. Kailangan natin maniwala kay Jesus Christ upang makatakas tayo sa penalty of sin, which is hell. Makatakas tayo sa pagkagapos ng kasalanan sa ating mga sarili. Kasi gapos na gapos tayo sa mga kasalanan. We are in sin, but when you believe on Jesus Christ, nakaalis ka na sa pagkagapos sa iyo ng mga kasalanan. And eventually, sa kalaunan, talagang mag-spend tayo ng eternity doon sa heaven kasi bibigyan na tayo ng glorified body. Wala ng kasalanan yung ating glorified body. At tayo po ay maliligtas sa impyerno, maliligtas tayo sa ating pagkagapos ng kasalanan natin, at makaltakas tayo sa presensya ng kasalanan sa atin. At I hope, mga kapatid, na magsama-sama tayo doon. Ay wala akong magagawa. Kung hindi ka maniniwala, mag-pray na lang ako sa banal na Espiritu na kayo po ay bibigyan ng understanding upang sumuko kayo sa Panginoon at tanggapin siya bilang inyong Panginoon tagapagligtas. Sabi nga ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Gagamitin kayo na isa na ang inyong household ay maliligtas din. By your prayers, by your faith, your household will be saved. Pwedeng yan, but by your faith, your household will be saved also. Let us all stand up and let us pray.
Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na ang banal na Espiritu po, Lord, ang naggagabay at nagbibigay sa amin ng kaligtasan, hindi sa aming mga kakayahan sa pagsasalita, kundi dahil sa iyo lamang. At ang aming dapat gawin ay ipapakita lamang ang iyong kabutihan sa amin sa pamagitan ng pagbibigay ng mga mensahe sa bawat isa nakikinig. I-bless mo rin po ang bawat isa na maintindihan talaga ang mensahe ng kaligtasan. At kung mayroon pa po dito, Lord, na nag-aalaga ng kasalanan, ikaw din po, Lord, ang maggabay sa kanya na makatakas doon sa kasalanan niyan at lumapit sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Pag-pray din po ang bawat isa, lalo na sa aming kapatid sa pananampalataya at ganoon din po sa aming mga kasamaan sa bahay o sa aming mga relatives. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. God bless po.